pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang aking puso ngayon'y malinis na sa dugo ng Korderong Banal. Ang tiwala ko'y mong nalagan na sa dugo ng Korderong Banal. Sana kong karumi, nahugasan ang sa dugo. Ang aking
Genesis 39:1-4. Noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar sa mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niya kanyang katulong. Ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay sa kanyang pangangasiwa. Kasama ang Panginoon. Kahit napakasama ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, si Jose ay binigyan ng Diyos ng tagumpay. Ito ang dahilan. Ang Panginoon ay naging kasama niya. Kahit na noong siya ay ipinabilanggo, ay kasama ni Jose ang Panginoon sa bilangguhan. Dahil sa Diyos, ay ginawa si Jose ng hari ng Ehipto na punong ministro. Alam ni Jose na Diyos ang nagpala sa kanya sa lahat ng kapighatiang dinanas niya. Kaya't pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Sinabi niya matapos ilibing ang kanilang amang si Israel, "Huwag kayong matakot, sapagat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao." Awit 5, 3, 4, 11 at 12. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ngunit hayaan mong maggalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng pagligap. Magkanlong sa Diyos. Manalig at manahan tayo sa Diyos bilang kanlungan, sanggalang at kalasag. Sabihin natin gaya ng salmista, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatakpang ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. 2 Korinto 12:7-10. Upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin.
Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako ay malakas. Hindi inalis ang tinik sa laban. Sinabi ni Apostol Pablo, nasugo ni Satanas ang tinik sa laban na natanggap niya. Ngunit hindi ito inalis ng Panginoong Hesus kahit na 3 beses niyang hiningi na ito ay alisin. Sa halip ay ipinahayag ng Panginoon na ang biyayang ibinigay niya ay sapat kay Pablo dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Sa ating kahinaan ay pananatilihin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya't gaya ni Pablo na kapag tayo ay mahina, tayo ay malakas dahil si Kristo, ang kanyang biyaya at kapangyarihan ay nananahan sa atin. Juan 14:18-21. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Siyang mayroon ang aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay buhay. Ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay laban kay Satanas sa kasalanan at kamatayan noong siya ay namatay at muling binuhay ng Ama. Siya ngayon ay naghahari kasama ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Ngunit siya rin ay nananahan sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Ang Ama ang nagpatotoo, ang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang Anak. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay. Kaisa ng Diyos. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.